kabutihan niya sa pagpapadala sa atin ng ating mahal na ina, na sa araw na ito ay ginugulitan natin ang kanyang pagdalaw sa isang bayan, sa Lourdes, at sa pamamagitan ng isang napakasimpleng babae, si Saint Bernadette. And we're celebrating this feast of Our Lady within the year of faith. That is why the theme of our celebration leads us to look to Mary as our companion in our journey of faith. Si Maria ang ating pong kasama, pinaka-espesyal na kasama sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Faith. There are many different levels and aspects of faith, but at the core of faith is a living encounter with God. Faith begins with this meeting, a special meeting that God initiates, that God starts. And hopefully that encounter will lead to a relationship, a living and loving relationship. And just like any encounter, the encounter of faith can be life-changing. It can be the most important single encounter in our lives. Kapag kausap ko po ang mga kabataan, yun ang napakasimpleng encounter sa kanilang crush, nakakapagpabago na ng kanilang araw. Nangitian lang ng crush, naku, naglulululan na. Di na makakain, di na makatulog, crush pa lang yan. Nangitian pa lang, na iba na ang buong araw. Yung mga may asawa sa inyo, nung sinagot kayo, oo, nabago na ang buhay niyo. Nasira na. Ay, hindi. Tumanda ang buhay niyo. No? At naiba na. Ang inyong buhay ay meron ng naging direksyon na kakaiba kung wala yung encounter na yun. Eh kung yun nga, mga simpleng human encounters can change our day, can change the direction of life, what more if the one encountering us is the Son of God, Jesus, who comes to us, who seeks us out, who journeys everywhere as though to encounter us. This is the meaning of the statement that faith is grace. Hindi po tayo ang nagsisimula ng pananampalataya. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus at ng Espiritu Santo, siya ang nagsisimula. At tayo tutugon. We respond by accepting Jesus into our lives, or using the image of the Acts of the Apostles employed by Pope Benedict XVI, God opens the door. And when we enter the very heart of God. We enter the very life of God. And living by the life of God, we are changed. That is faith. So sa araw po ito, atin pong alalahanin yung maraming pagkakataon na ang Diyos ay lumapit sa atin para tayo makita, para tayo makaulayaw. At kung papaano yun, nakakapagpabago ng buhay. Kanina po, nag-misa ako sa Espiritu Santo Church para sa mga may sakit. Pero isang lumapit sa akin, mukhang hindi naman may sakit. Pero iyak ng iyak.
Akala ko may problema. Sabi ko, ano po, bakit po? Sabi lang, hindi ko sukat akalain na makikita ko kayo ng personal. Ayun. Usapan ho namin yun eh, na kapag dating doon sa bahaging yun, mag-sound effects kayo para mas dramatic. Yun yung salamat, no? At nakalakala ninyo yung instruction na yun. Baka may mahulog. Pero hindi nyo, yung lang ganoong kasimpleng makita ka, hindi ko naman kung kilala, ay naluluha-luha. No? Para akong puwing sa mata. Nakakaluha. Pero sa loob-loob ko lang, naku, maghintay ka. Kapag si Kristo ang nagpakita sa iyo, hindi ka lang luluha, mauutal ka, maglulundag ka, hindi mo alam. Pero alam mo, may pintuan na nabuksan at ikaw ay inaanyayahan pumasok sa bagong buhay. I'm sure all of us have had such experiences of grace, invitations to faith, which we should remember, which we should celebrate, and we should thank the Lord for. But this is the very role of Mary. In the Gospel, Mary visits her kinswoman Elizabeth. And this is not the first time and the last time that Mary will visit. She visits many communities, many people, and we commemorate how she visited Lourdes. Pero paano ba bumisita si Maria? Mary becomes the agent of faith in her Son, Jesus. She facilitates the encounter between people and Jesus. In the Gospel, Mary, with Jesus in her womb, she has already begun conceiving the Word of God in her womb, brought him to Elizabeth. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, realized that this is not just any woman or just any mother. This is the mother of my Lord. Maria, hindi lang ikaw ang dumadalaw. Dumadalaw ang aking Panginoon sa pamamagitan mo. And the baby in my womb leapt for joy. Pati si Juan Bautista, alam, a special encounter is happening. Which leads to prophecy, which leads to joy. Thanks to this woman that St. Paul talks about in the second reading. In the fullness of time, the Son of God became flesh through a woman. And we may add, through this woman, the Son of God will visit many, many people. And they will experience the presence of Jesus in their lives. There will be faith. Ito po si Maria, kasama natin sa paglalakbay. At ang dala-dala niya sa ating buhay ay si Jesus. Tularan po natin si Maria. Tayo po, dumadalaw rin naman siguro. Pero ano ba ang malilit nating dalawin? Malamang mall. Malamang internet cafe. O kung nasa bahay naman lang, ang malimit dalawin ay yung mga teleserye. Pinapasok yan. Pinapasok.
Bumisita naman kayo sa mga may sakit, sa preso, sa mga homeless. Bumisita naman sa mga matatanda na wala nang tumadalaw. Bumisita naman sa mga pamilyang medyo nagkakaproblema. Bumisita sa mga kabataan na nalilito sa landas ng buhay. Bumisita sa mga nagtitinda ng drugs, hindi para bumili. Bumisita sa mga inuman, sa mga sugalan, at bitbitin mo si Jesus. Katulad ng ginawa ni Maria. Go, visit. If we want Mary to journey with us, we should journey with Mary too. She is a woman who visits, but she visits for a purpose. To show compassion to the needy, like Elizabeth, and to bring the most precious gift of all, Jesus, so that wherever she goes, people have an experience of an encounter with her Son. Sa susunod na kayo ay bibisita sa inyong kaibigan para lamang mag-chismis, huwag na kayong bumisita. Kung bibisita kayo sa inyong kaibigan para lamang magtayaan sa kung ano-anong bisyo, huwag na kayong bumisita. Pero kung bibisita kayo, siguraduhin yung may bitbit kayo, huwag na Goldilocks, huwag na red ribbon, huwag na kung ano-ano, bitbitin si Jesus. Para ang lahat ng bibisitahin natin magkaroon ng karanasan ng pananampalataya. And finally, after this encounter with Elizabeth, Mary, also filled with the Holy Spirit, broke into praises, the praise of God. And she did not draw attention to herself. All her being magnified the Lord. And she saw how the Lord has encountered her, how the Lord has looked favorably on her, a lowly servant. And in her, all the other lowly people, especially Israel, the lowly people of God, Israel, they will have hope. Parang sinasabi ni Maria, kung ang Diyos tumating sa buhay ko, ako na abang alipin, magkaroon kayo ng pag-asa. Ang Diyos nakikita ang mga maliliit. Ang Diyos na dumating sa buhay ko, darating din sa buhay niyo. This woman of faith, this woman who encountered the Lord, becomes a voice of hope to many people who are longing for God's salvation. At bahagi po ito ng journey of faith. Kapag tayo ay nakaranas sa Diyos, hindi po yun para tayo yumabang. Hindi yun para inggitin natin ang kapwa. Yun ay para meron tayong mabuting balita na madadala sa iba. Para mapalakas natin ang loob ng mga nanghihina. Para mabigyan ng pag-asa ang iba na naghihintay sa Panginoon. Hindi para ipagyabang ang sariling karanasan, kundi para patatagin ang loob ng iba. This is a fruit of faith. Mission. I have experienced God. I will share my experience of God as good news so that I will not be alone.
many other people will rejoice in God and have hope in God. So the journey of faith leads to many other journeys of love and hope. Kaya hindi lamang po sapat na tayo'y kakapit kay Maria. Pagkakapit kay Maria, tayo ay isusugo ni Maria. Upang katulad niya, tayo rin dalhin si Jesus sa iba at ipahayag ang mabuting balita. Mahal tayo ng Diyos. Ang puso ng Diyos ay tumitibok para sa mga naliliit, sa mga nagdurusa. At ngayon, sa araw na ito, sa mga may karamdaman. The visit of Mary urges us not to leave the suffering and the sick alone. Sickness is already an experience of being isolated. Kapag may sakit ka, kinakwarantin ka. Pati baso mo, hindi pwedeng gamitin ng iba. Kapag ang sakit mo nakakahawa, ang kutsara mo, plato mo, binabantian. Walang ibang gagamit yan, ikaw lang, isolated ka. Kapag may sakit ka, hindi ka makapasok sa eskwela, isolated ka. O tuwa-tuwa yung mga bata pag may sakit. Kapag may sakit ka, hindi ka nakakatrabaho. Hindi ka maka-attend ng mga party. Hindi ka maka-attend ng mga reunion. Isolated ka. But this is the beauty of the Christian faith. Jesus approaches the sick and breaks the isolation brought about by sickness. And Jesus invites His disciples, go to the lonely, go to the isolated, especially those isolated by their sickness, and make them feel they have a compassionate Lord and they have a community. Ituloy natin ang pagdadalawan, katulad ng ginawa ng mahal na ina. But let it be a visit that nurtures faith and that bears much hope and love in the lives of the poor and the lonely. Tayo po ay tumahimik sandali at sa ating puso ay tanggapin ang misyon na tulad ni Maria, dadalhin natin si Jesus sa ating kapwa. Makilala nila si Jesus, maranasan nila si Jesus.